Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga ang pinag-uusapang Miss Teen USA 2024 at Miss USA 2024 competition. Nito ngang nakarang araw ay nagkaroon ng competition na ang Miss USA. Alam naman natin na inaabangan ito ng 104 million Filipinos. At ito na nga ng magkaroon ng sportswear attire. Itong si Miss Teen Virginia USA na si Travis Olivia Travis. At itong si Olivia Travis ay suot-suot niya yung kanyang swimwear attire. At nung iminomodel niya yung sportswear, pero hindi naman siya nakasuot ng high heels. Ang suot lang niya ay rubber shoes. At hindi inaasahan na yan, smile ng smile si Miss West Virginia USA, si Olivia Travis. At formang-forma at compose na compose ang ating nyo. Paikot-ikot, pa-twirl-twirl, at yun nga, pose na pose ang ating nyo. Nang hindi inaasahang bigla na lamang nahulog ang ating nyo. Pero lahat ay napasigaw kasi hindi nila inaasahan na na-surprise ang mga crowd. Kasi biglang nahulog itong si Olivia Travis habang minomodel niya yung kanyang sportswear. So, pagkatapos noon, pinakita niya na she was smiling brightly on stage. Without realizing it, she got closer to the edge of the platform and stepped into the void. So, sa ganung sitwasyon, she did not go beyond a scare. She quickly got up and raised her thumbs up as a sign that she was okay. So, yun nga na talagang nahulog si Miss West Virginia Teen USA. Lahat ay napasigaw at syempre hindi naman natin inaasahan ng mga ganitong sitwasyon. Pero ang akin lamang ay bakit nagkaroon pa ng ganyang butas sa stage? Hindi ba naisip ng mga organizer na delikado ang ganitong stage na may butas? Dapat hindi sila naglalagay ng butas dito. Kaya tulad niyan, may na-aksidente na isang kandidata. Buti walang nangyari ay kung nabalian. So kaya itong si kudos kay Miss Virginia Teen USA dahil na-compose pa rin niya ang kanyang aura sa kabila ng siya'y nahulog sa stage. At talagang yun, tuloy-tuloy pa rin ang contest hanggang sa kalagitnaan ng mga pangyayari. At isa pa nga ay itong ikinagulat din natin ng itong si Miss USA Pennsylvania na si Noni Dayara. Nang bigla rin naman itong mahulog sa stage habang minomodel niya yung national costume ng Pennsylvania. At hindi lang ito ang una, yung si Miss West Virginia USA. Sa akin lamang ay bakit hindi na nila binago ang stage. Alam naman nila na mayroon ang na-aksidente nung una, pero bakit hindi pa nila nilagyan ng tapal ang stage na ito? Bagkus dinire-diretso pa rin nila ang contest. Mabuti na lamang at talagang compose pa rin itong si Miss USA Pennsylvania na si Noni Dayara. At doon nga lahat ay nagsigawan at talagang ipinakita pa rin nila na talagang siya ay maayos at okay. At isa pa rin pangyayari ay noong rumarampa na ang lahat sa sa national costume na doon pa rin sa Miss USA 2024. Ito namang si Miss Iowa USA na si Mackenzie Ariana Carey ay bigla rin namang nahulog. O kitang-kita naman ninyo, swak na shoot siya sa butas at tinulungan siya naman ng mga kandidata.
So sa kabila ng mga nag-i-stumble na mga pangyayaring ito, ay talaga namang ang maipayo ko doon sa organizer, dapat lagi nilang tinitingnan ang safe and security ng mga contestant. Huwag silang gumawa ng mga stage na delikado para sa mga kandidata. Pero syempre, positive outlook pa rin ang ipinahayag ni Olivia Travis sa kanyang Instagram na yun daw preliminaries competition ay nagkaroon sa kanya ng positive impact. I feel during a fitness competition but I really don't mind. Sabi niya, for me, success is not defined by things always. And going as planned or perfectly, nothing is perfect. Sabi niya, lahat naman daw ay walang perfecto. Kaya smoothly lang daw naman ang kanyang ipinakita. At syempre, basahin natin yung comment ng mga netizen. Who would expect a gigantic hole in the middle of the stage? Siya nga naman, hindi naman nila na-expect na mayroong hole pala dun sa stage. Kaya, syempre, hindi sila familiar dun. Kaya, nag-stumble. I'm sorry I laughed but I'm glad they were not injured. Yun nga naman, yung safety talaga ang priority ng mga manonood. The stage needs to be redesigned. Tama rin naman. The stage needs to be redesigned for them to be safe in that way. At syempre, ito pa, ang sabi ng isa pa, this organization needs to do better. They don't care about the contestants at all. Yet, it's the most prestigious pageant. But they need to do better. Need to enhance and do better. Nagtatanong pa yung isang netizen, who designed this stage? Siya nga naman, sinong nag-decide nung stage na yun? Hindi nila isinaalang-alang ang safety ng kanilang mga contestant. I've literally never seen so many falls like that in a pageant before. Sabi nung isa, hindi daw siya nakakakita ng ganitong mga insidente. Pero dito, nakita niya ngayong 2024 na may ganitong mga pangyayari. Why there's a big hole there? Bakit daw ang nilagyan pa ng malaking hole doon? Pwede namang flat na lang. And women should stop by the two ladies who resigned. Wala akong comment dito sa sinabi nitong isang netizen ito. Ito pa ang isang poorly designed stage. Tama nga naman. Yung stage ay hindi napagplanuhang maayos. The problem is every pageant has to look at the audience instead where they're going. O, yung pa rin ang isa. And then, I grew up watching this pageant since the late 1990s. After watching last night Miss Teen USA Finals, I'm disappointed with this new organization and the way how the show is produced. Siya nga naman, itong organization na ito mula ng mga i-give up ni Paula Shugart ang organization ito, marami ng mga pangyayaring hindi maganda. Nagpalit-palit, naging napalitan ng iba. Tapos ngayon, kapapalit na naman, kaya hindi pa nila poorly managed pa rin ang contest na to. As compared to the previous year with Paula Shugart na talaga namang may shock at wala rin pating mga ganitong incident. Kasi nga, sila na yung dalubhasa doon sa pageant na to. At talagang kanilang ini-scrutinize bawat mga lugar na pagdarausan. And then ito pa yung mga nakita ko mga comment. I want to know what genius approved this stage design. Perhaps, yun na. Sabi, genius daw bagay yung nag-design ng stage na to. So, ano sa palagay ninyo mga kamabuhay fans?
okay ba ang naging desisyon ng mga organizer na ganitong stage na lang ang gawin upang sa palagay ninyo ay kitang-kita ang kanilang performance, or they need to design more or recalibrate or enhance pa. So yun lang mga kamabuhay fans, ang topic ngayon, at kung hindi ka pa nagsasubscribe ay huwag kakalimutang i-click ang subscribe button para tuloy-tuloy ang ating interaction at makapag-comment and react na rin ako sa mga comment ninyo, at don't forget to likes. Yun lang, paalam!